Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay September 2, 2024, Lunes ng ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 2, verses 1 to 5. Mga kapatid, nang ako'y pumarian, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos. Ngunit hindi sa pamamagitan ng malalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasya kong wala akong ipangangaral sa inyo kundi si Jesucristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko ay hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi na karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na babatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Maganda po itong karanasan ni San Pablo sa kanya pong sulat sa mga taga-Korinto, yung siguro na hindi ko alam kung marami po sa inyo ang nakaka-relate doon sa merong pong yung takot na humaharap sa mga tao, yung fear of public speaking, di ba po? Na-experience natin yan nung tayo ay college, yung nagsisimula pa lang tayo, hindi pa na tayo nade-develop paano humarap sa tao, di pa natin alam paano simulan, no? Laging ganun, laging may takot. At ito yung karanasan ni San Pablo. Kaya nga ay kinikwento niya ito at sinikap niya, no, na bagamat si San Pablo ay tinuturing natin na isa sa haligi ng ating simbahan, na lalong-lalo na nang siya po ay suguin para sa mga hintil. Siya po ay magpahayag sa simula, talagang sabi niya nanginginig siya, mahina, may takot, no, na humarap sa mga tao. Kasi unang-una, may reputasyon si San Pablo na mamamatay tao. Kilala siya bilang isa sa mga kinatatakutan ng mga Hudyo noon. Pero yun nga po, no, na magkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay at bigyan siya ng ibang direksyon at misyon mula mismo kay Jesucristo. Ito ngayon, yung karanasan niya na sa simula talaga nahirapan siya. Pero ganun pa man ay kumaga na-deliver niya, na ibigay niya, nabigyan niya ng hustisya marahil yung kanyang pagpapahayag, dahil sabi nga niya, hindi patungkol sa kanya, lalong-lalo na hindi sa paraan ng mga tao, ng mundo, ipinahayag niya ang mabuting balita. Sadyang magandang matutunan din natin ito, no? Na sa tuwing haharap tayo sa tao, lalo na pagdating sa usapin ng pagpapahayag ng mabuting balita, sikapin natin na hindi ang sarili natin ang ibinibida. Ako po, no, dalangin ko, sana po, no, ang ipapahayag ko ay tungkol kay Jesucristo, tungkol sa kung paano kumilos si Kristo sa buhay ko, at hindi yung kung paano ako, no, yung nagiging bida sa kwentong ito. Aminin ko po, no, may maraming pagkakataon din talaga. Hanggang ngayon naman, no, nandun pa rin yung takot, nandun pa rin yung minsan nagdududa kung naiintindihan ba ako ng tao, paano ko sasabihin, dahil yung reality naman po talaga, iba-iba ang sabihin natin audience, iba-iba yung grupo na nakikinig. So magmimisa ka dito sa Kamba, magmimisa ka sa mga street dwellers, sa mga ordinaryong kumbaga tinatawag na ordinaryong mga tao, na mga vendors, mga nagtitinda, mga nasa bahay lang. May mga pagkakataon din na magmimisa ka sa mga businessmen, magmimisa ka sa Makati, iimbitahan ka sa mga anniversaries, no, ng kanilang kumpanya. Siyempre iba na naman yung kanilang yung level ng kanilang ng talino. Isa yun sa mga
ina-adjust namin mga pare, no? Hindi sa natutunan ko po, no? Hindi yung tao ang mag-a-adjust sa akin, kundi kailangan ko din i-adjust yung aking sarili at yung mga salita na babanggitin ko. Mga salita na bibitawan ko kung paano ipapaunawa ang mensahe ng ating Panginoong Jesucristo. Talagang mayroong struggle sa pagpapahayag ng mabuting balita. Pero isa rin yon sa wisdom na siyempre the more na nag-i-struggle ka, the more na tumatawag ka sa Panginoon ng tulong. Kasi pag masyado ng kumpiyansa sa sarili, no, na magaling ka, na talagang pabibilibin mo yung mga tao, doon nagsisimula yung hindi maunawaan ng mga tao yung sinasabi mo, yung pinapahayag mo. Kasi ang mas nakikita nila ay yung pagkatao nung nagsasalita at hindi na yung nilalaman nung sinasabi. Kaya nawa, no, patuloy niyo po kami na ipagdasal, patuloy niyo po na hingin sa Diyos din na tulungan kami upang amin po mas maipahayag ng may kababaang loob ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.